I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. May bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility sa darating na Semana Santa. At alamin natin ang detalye mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Magtani! Good evening, Pia. Isang tropical depression na ngayon ay nasa silangan ng Caroline Islands. Ang inaasahan na papasok ng PAR araw ng Miyerkules o sa Miyerkules Santo, unang araw yan ng Abril. At base sa forecast track ng The Weather Company, maaari pa itong lumakas at maging isang ganap na typhoon bago ito pumasok ng PAR at tatawagin itong Chedeng ng Pag-asa. Noong Abril ng nakaraang taon, nagkaroon din tayo ng bagyo dyan sa loob ng PAR. Yan yung Tropical Storm Doming na humina at hindi naman tumama dito sa ating bansa. Sa ngayon, hanging amihan pa rin ang umiiral dito sa malaking bahagi ng Luzon at ito ang magdudulot ng ulan ngayong weekend diyan sa may Northern Luzon tulad niya sa Baguio, lalo na pagdating sa hapon. May pagulan din sa eastern section sa umaga naman, araw ng linggo. At dito sa Metro Manila, magiging mas maulap ang langit araw ng linggo pero mababa ang tsansa ng ulan sa susunod na 2 araw. Sa Visayas, asahan ng ulan diyan sa eastern at central sections, umaga pa lamang yan. Bukas at sa linggo, eastern section na lamang ang makakaranas ng mga pagulan. Asahan naman ang maagang ulan sa mga rehiyon ng Caraga at Davao. At sa susunod yan na 2 araw. At sa hapon, asahan naman ng Kalakhang Mindanao na makakaranas ng mga pagulan dulot ng thunderstorm. Nananatiling delikadong pumalaot po yung maliliit na sasakyang pandagat dyan sa may eastern seaboard ng Southern Luzon at dyan sa may eastern seaboard ng Visayas dahil posibleng umabot sa mahigit 4 na metro ang taas ng alon dyan. Magtani, nako, syempre marami po tayong mga kababayan na babiyahe at may mga balak bumiyahe, no? Ngayong Holy Week, ano ho yung posibilidad na tumama sa lupa itong paparating na bagyo at meron bang tsansa na maglaho na lamang ito at hindi na ito lalakas at hindi na magdudulot ng malakas na ulan? Yes, Pia. Sa ngayon kasi, lubhang napakaaga pa para malaman natin kung saan ba talaga pupunta itong bagyong to pagpasok dito sa may PAR. Pero kung sakali, kasi meron tayong mga numerical models na tinitingnan, 2 senaryo. Pagpasok niya dito sa PAR sa araw ng Miyerkules, ang isang pinapakita, posibleng mag-recarve yan. So maganda yan para sa ating mga kapuso. Pero meron ding isang senaryo, Pia, na ang sinasabi naman, posibleng dito dumaan sa may Northern Luzon yan. At kung sakaling ganyan ang mangyayari, araw ng Sabado, posibleng mag-landfall yan, Pia, dito sa may Northern Luzon. Kaya yan yung babantayan natin na pagpasok nito bilang isang malakas na bagyo ay yung recurvature o yung pagtama niyan dyan sa Northern Luzon. Pero yan, araw pa ng Sabado, halos mga 7 araw pa. Kaya yun yung babantayan natin, Pia. Okay, ibig nyo sabihin, Magtani, Black Saturday po. Black Saturday, yeah. So yung pasok niya ay Miyerkules Santo, Biyernes Santo, nandito siya sa may karagatan at kung magtutuloy-tuloy nga, yan ay dito sa may tatama. Black Saturday, dito sa may Northern Luzon. Pero posible pang magbago yan, Pia, habang ito ay lumalapit dito sa ating bansa. So kailangan talagang araw-araw makiki-update po kami sa inyo, Magtani. Pero doon sa mga sasakay ng barko, ligtas hubang bumiyahe sa ngayon at least hanggang sa Miyerkules Santo. Sa ngayon kasi, Pia, itong eastern seaboard ng Southern Luzon, itong Bicol region na karamihan sa ating mga kapuso diyan pupunta, tatawid ng Samar, dito sa ngayon ay delikado dahil meron tayong gale warning, 4 na metro nga taas ng alon. Pero ngayong darating na weekend, inaasahan na unti-unting hihina yung hanging amihan. Yan yung nagpapalakas ng alon dyan. So pag hina niyan, ibababa yung gale warning, at easterlies yung iihip. So lahat ng karagatan dito sa ating bansa ay magiging o pwedeng magbiyahe. Pero yun nga, pagdating ng bagyo, posibleng Huwebes pa lamang, baka magtaas na ng signal. Kaya dito sa may eastern seaboard, yun yung babantayan ng ating mga kapuso, na dito baka posibleng dito maging maalon. Eastern seaboards ng Luzon hanggang dyan sa Visayas. Pero yan ay sa susunod na linggo pa. Naku, Magtani, pagdasal po natin, sana yung unang senaryo na inilarawan nyo na lilihis siya at hindi tatama sa lupa. Sana po yun ang magkatotoo. Pero syempre, Magtani, tayo makikibalita lagi. Maraming salamat po sa inyo. Si Nathaniel Cruz po ang ating GMA resident meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado.
I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.